Mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Patrick Senas Beltran, 29 years old, nakatira sa 29 Zamboanga Street, Pael State, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Alelia F. Bernardo, 30 years old, nakatira sa 98 Forestry, Sitio Mabilog, Culiat, Quezon City. Ay ikakasal sa January 11, 2024 sa San Lorenzo Ruiz Parish, Gabriela Silang, Tierra Verde 1, Culiat, Quezon City. Si Charles Edward E. Liao, 31 years old, nakatira sa 2 Macdivitt Street, Doña Faustina Village, Tandausora, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Eliza Angela M. David, 30 years old, nakatira sa 701A Skyline Tower 1, Balete Compound, Balete Drive, New Manila, Quezon City, ay ikakasal sa January 26, 2024, sa St. Joseph the Worker Parish, Pactal Circle, Baguio City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalam na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin, at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna sa mandali.
Muli, isang mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon po ang ikatlong linggo ng Adbyento at ang tema ng ating pagdiriwang ay magalak tayo sa Panginoon. Nag-aanyaya ang liturhiyang tayo'y magalak sa Panginoon. Dapat nga tayong magalak sapagkat ang Pasko ay hindi lamang paggunita sa kapanganakan ni Kristo, kundi muling pagsasariwa rin sa kaligtasang patuloy na nagaganap ngayon sa ating buhay. Dapat tayong magalak sapagkat si Jesus ay narito na sa atin. Layunin ng kanyang pagdating ay di para hatulan tayo, kundi upang patunayan sa atin ang kanyang pakikiisa sa ating pagsisikap na makalaya sa kasalanan. Gayon din, kapiling natin si Jesus upang gawin tayong kasangkapan at tagapagdulot ng kanyang kagalakan para sa lahat. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo ng pag-ibig ni Kristo, alalahanin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang unang pagbasa ngayon ay isang tula sa katapusan ng aklat ng kasiyahan ni Isaías.
Ang unang bahagi ay isang balangkas di lamang ng papel na ginagampanan ng propeta, kundi pati na rin ng pagiging tagapagligtas ng Mesiyas. Ang ikalawa ay nagtataglay ng bulalas ng kagalakan sa mga biyayang dulot ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa may hirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay nagpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pinagtitibay ng ikalawang pagbasa ang paksa para ngayon. Ginaganyak tayo ni San Pablo sa dalisay na pagbubunyi, ang pinakamahusay na kaloobang dapat pahalagahan sa pagsapit ng Pasko. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ng anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ng katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung kayo'y sino ka, tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propetang Isaías may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento at karaniwan ang tema, ibig sabihin ng kulay rosas na kandila ay magalak, magsaya sapagkat tayo nalalapit na sa ating ginagawang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid sa pananampalataya, ano nga ba yung nagbibigay sa atin ng kaligayahan, kasiyahan tuwing Pasko? Paano ba magiging masaya ang ating Pasko? Saan ba tayo humuhugot ng kasiyahan sa pagdiriwang na ito? Maaring marami tayong sabihin, tugon, sa ilan lamang katanungan na yaon. Subalit, tayo inaanyayahan sa mas malalim na pagkakaunawa, bakit ba tayo naghahanda? At sino ba yung ating pinaghahandaan? Tayo'y nagdiriwang ng Pasko sapagkat sa iisang rason, tayo ay mahal ng Diyos. Tayo ay mahal ng Diyos. Kahit anuman yung ating sitwasyon sa buhay, laging ipinapaalala sa atin na tayo ay mahal ng Diyos. Tayo'y nag-aantay na walang lungkot, walang takot, walang kasiguruhan. Sa halip yung ating ginagawang pag-aantay, ang inaasahan sa atin, tayo mapuspos ng tuwa at galak. Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Tesalonica, mga kapatid, magalak kayo lagi. At sa inyong paghihintay, iwasan yung paggawa ng masama.
sapagkat ito'y hindi magdudulot ng totoo at ganap na kasiyahan. Gayon din naman ang sinabi sa unang pagbasa. Sinasabi po dito sa atin na ang bayang hinirang ng Diyos ay mapupuspos ng kaligtasan. Ang pag-asa sa kaligtasan ito ang pinaghuhugutan ng tunay na saya ng buhay. Wala nang makapagkakaloob pa ng totoong kasiyahan. Kahit yung pinakamaganda pang dekorasyon, yung pinakamasarap pang pagkain, yung pinakamagandang regalo pang ating matatanggap sa panahon ng Kapaskuhan, hindi pwedeng magdulot ng kasiyahan at pag-asa. Tanging sa Panginoong Hesus lamang. Kaya nga po yung paanyaya sa atin, tularan si Propeta Elias, tularan si San Juan Bautista, na tayo'y sumunod sa Panginoon na maging ganap yung ating pagiging propeta. Nung tayo ay binyagan, tayo'y nakibahagi sa Panginoong Hesus sa kanyang pagiging hari, sa kanyang pagiging pari, at sa kanyang pagiging propeta. Totoo, marami ang magpupuna. Hindi lahat ng tao ay masisiyahan po sa atin, matutuwa po sa atin. Yan po yung naging karanasan, simula't simula pa. Maraming propeta, maganda ang ginawa, subalit sila'y tinuligsa at pinatay. Kahit ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, maganda yung kanyang ginawa. Maraming pinagaling, maraming milagrong ginawa, nagpalayas ng masamang espiritu. Maraming tao ang natuwa. Subalit sa bandang huli, siya'y isinalikway hanggang siya'y ipako sa krus. Mga kapatid, sa pananampalataya, yan din po yung paanyaya sa atin. Maging totoo, maging ganap na maisabuhay natin yung ating pagiging propeta. Katulad ni San Juan Bautista, katulad ni Elias. Tayo ay maging instrumento sa pagbabahagi ng liwanag at pag-asa sa ating kapwa. Sikapin natin na ibahagi, ihasik yung binhi ng pag-asa. Sikapin natin na ibahagi yung liwanag na ating natanggap mula sa Panginoong Hesus sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay at kamag-anak, sa ating kapitbahayan, o kahit sa ating mga kasama sa pamayanan. Sapagkat kung gagawin natin ito, tayo magbabahagi ng liwanag, maghahasik ng pag-asa. Ito ay pagpapakilala sa pagpapala ng Diyos sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Kaya naman po hingin po natin sa tulong ng Banal na Espiritu na tayo bigyan ng katatagan katulad ni Elias as ni San Juan, ni San Juan na magbibinyag, na matularan, maisabuhay natin ang ating pagiging propeta at tayo maging totoo at ganap sa ating misyon bilang mga alagad ni Kristo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.
nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Juan Bautista ay natatanging nating bayani at huwaran ngayon. Ipagdasal nating matulad tayo sa kanyang kababaang loob at katapatan sa pagtupad sa pananagutan. Ang ating itutugon, Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Naway ang simbahan ay manatiling tapat sa kanyang misyong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa, sa salita at sa gawa. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Naway patuloy tayong gabayan ng Santo Papa at ating mga obispo ng may karunungan at lakas ng loob sa adbiyentong ito at sa buong buhay natin. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Naway patnubayan ng lahat ng tagapangaral, katikista at mga guro ng relihiyon ang mga puso ng kanilang mga tinuturuan patungo kay Jesus at hindi sa kanilang sarili. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Naway ang lahat ng di pa tumatanggap kay Jesus ay matutong sumampalataya sa Kanya bilang ilaw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Naway ang mga kabataan ay tuwinang maging masasayang tagapaghatid ng pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Naway ang buhay nating lahat ay maging patuloy na saksi sa liwanag ni Jesus at ng kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Para sa mga taong may malubhang kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Diyos ng katarungan, dinggin mo kami. Diyos ng liwanag, tulutan mong ang aming asal at pag-uugali ay maging angkop sa ebanghelyo ng buhay upang maging saksi kami kay Jesus, ang ilaw ng daigdig na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Tanda ng bawat puso.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami etya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Sa kanyang pagdating,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawa kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sumandali para sa ilang paalaala. Una, paalala lang po sa schedule ng mga misa sa araw na ito. Mayroon po tayong simbang gabi ng 7:30 p.m. Para sa detalyadong schedule ng mga misa hanggang bagong taon, sumangguni sa ating official Facebook page. Ikalawa, sa December 22, Biyernes, ang ating Holy Hour ay gaganapin sa 6 p.m. May nakaantabay na pari sa mga nais magkumpisal sa gabing iyon. Panghuli, narito po ang mga programang pampasko ng ating parokya. Ang Bundle of Joy Project para sa mga kapamilya natin sa ating mga mission areas na higit na nangangailangan. Ang Bundle of Joy Noche Buena Package na pwede ninyo ipamasko ay mga groceries na naka-flash sa screen or pwede pong cash na 1,000 pesos. Iaalay po natin ito sa misa o iwan sa parish office. Meron din po tayong Christmas balls na may kanya-kanyang halaga na pwede ninyong isabit sa Christmas tree kasama ang inyong mga wishes. Ang proceeds po nito ay pandagdag sa ating feeding program. Deadline po ng mga ito ay sa December 23, Sabado. Ang Gift for an Angel naman po ay mula sa Catechetical Ministry kung saan bibigyan natin ng regalo ang ilang bata mula sa ating mission area. At ang edad ko, alay ko, isang pag-aalay at pasasalamat sa mga iba't ibang biyayang ating natamo sa taong 2023. Sa unang araw ng ating simbang gabi, Misa de Gallo, tayo po ay nakalikom ng halagang 17,555 pesos and 75 centavos. Ang mga nangungunang buwan sa kasalukuyan ay ang buwan ng Pebrero at Abril. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalay ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bye-bye.